Jude chapter 1. Magbukas po kayo ng Bible, mga kapatid. Jude chapter 1, verse 11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kore. So, purihin po ang Diyos sa mga basalitang binasa ngayong umaga, at tayo po'y manalangin. Ang mamapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa pagkakataon muli na kami po'y narito upang kayo po'y aming sampahin, luwalhatiin sa banal mong pangalan. Nawa po Diyos, ang banal mong Espiritu ang magturo po sa bawat sa amin. Kaya nawa ay magkaroon kami ng humility at ano po aming mga naitatapong kasalanan. Ito po nawa o Diyos ay aming pagsisihan namin upang hindi maging hadlang sa mga salitang aming marinig ngayong umaga. Salamat o Diyos at lahat ito dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ngayong umaga mga kapatid ay pag-uusapan natin ay tungkol po sa tinatawag pong the three parts of apostasy. Yun. Pag sinabing apostasy ay lumayo na po sa katotohanan. So yung tinatawag na pagtalikod. Yun, marami yung kapatiran, tumalikod na po sa Panginoon at ang hinarap na nila ay yung kanilang mga gusto sa buhay. So mapansin natin dito, ito po sulat po ng ating kapatid na Santiago, ni Jude, si Judas Tagalog. Hindi po ito si Judas Iscariote. Ito'y Judas na hindi po nagkanulo sa Panginoon. Kaya sabi doon, sa aba nila, yun, sa Tagalog, sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain at nagsidaluhang na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nakapahamak sa pagsalangsang ni Kore. So, iba-iba, tatluhong kasalanan ang mapapag-aralan natin dito. Baka isa po dito ang ginagawa na po natin mga kapatid. Kaya salamin din natin ang mga talatang ating mapag-aralan ngayong umaga para hindi po tayo magkaroon ng parusa sa Panginoon. So, yung pag sinabing woe, yon, binanggit ko yung woe unto them. So, pag sinabing woe, ibig sabihin, heavy judgment, sorrow, and ruin. So, pag ginabitan ka po ng Panginoon ng salitang woe, ibig sabihin, mayroong galit ang Diyos sa ginagawa ng mga taong yon. Yon. Sa aba ninyo, ginamit din po yan ng Panginoon sa Matthew 23. Yun, tinanggap po natin mga kapatid. Ito, sa lumang tipan, ito, Matthew 23. Ginamit din po yung salitang woe. Tinanggap po natin. Simulan natin sa dabing woe. Simulan natin sa sa verse 21. Sa 16, no? Woe unto you, you blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is debtor. Yon, sa aba ninyo, kayong mga taga-akay na bulag. Yon, mga taga-akay na bulag, ang sabi ng Panginoon ay woe, kasumpa-sumpa na inyong sinasabi, kung ipanumpa nino man ang templo ay walang anuman. Dapat kung ipanunumpa nino man ang ginto ng templo ay nagkakautang nga siya. So ginamit yung woe. Pero sa 17, anong ginamit ng Panginoon? You fools and blind. Yun. Yung mga mangmang at mga bulag. So yung woe, dalawang kahulugan, mangmang at mga bulag. Sapagkat alinbaga ang lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto. Tapos ginamit din po, 19 din po, no? Ginamit din yung false and blind. You false and blind, for whether is greater, the gift of the altar, the sanctified the gift. Tapos sa verse 23, yon, ginamit na naman yung salitang woe. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Yon, dalawa na naman, no? Woe, hypocrites. Sa aba ninyo, kasumpa-sumpa, tapos yung hypocrites, ano sa Tagalog yung hypocrites? Hipokrito, mapagkunwari, mapag-plastic. Di ba? Minsan may mga kaibigan tayo, may mga kasama natin, alam mo, napaka-plastic mo eh. Sabi mo, ano ka? Di ba? Ang plastic mo, kunwari kang mabait, pero yung pala, hindi ka mabait. Ayun, tawag doon ay plastic, hipokrito. So ayun, ginamit ng Panginoon yung salitang woe
and hypocrites mismo sa mga kausap niya, Pharisee and Sadducees. Scribes, yung scribes, ito yung mga scholar during the time. Yung mga Pharisees, ito yung mga aral sa law of Moses. Pero sabi ng Panginoon, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes. So, galing magbigay ng ikapo ito. Yun, ito mga hipokritong ito. Kunwaring nagbibigay ng ikapo, pero yung puso nila ay balayo sa Diyos. In honest and comment and have omitted the weightier matters of the law. Ano yung matters of judgment, mercy, and faith? This ought you to have done and not to leave the other undone. So, yung salitang wo, binabit din po yan ng Panginoon sa verse 25. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you may claim the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Alam mo, nag-extortion. Ano ba yung salitang extortion? Nangingikil. O alam mo, mga lingkod ng Diyos nangingikil. Okay lang yung mga kurap. Talagang mahilig mangikil yan. Ano ba, under the table. Pero yung mga lingkod ng Diyos, may nangingikil pala. Extortioners. Kaya sa 1 Corinthians, tinan po natin. 1 Corinthians chapter 5. Verse 11, sabi ng Panginoon, but I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, covetous, or idolater, or railer, or drunkard, or extortioner. Alam mo yun, may mga kapatirang extortioner sa bagong tipan. Ano pa? With just and one, no, not to it. Yan, huwag daw makisalo. So, binabackground lang po natin ito mga kapatid para maintindihan natin yung salitang wo, hypocrites. Ito po ay resulta ng galit ng Panginoon. Not just anger, but God just sentence. Yun, pagpaparusa ng Panginoon sentensya. Sa Proverbs 6:15 mga kapatid. Buksan niyo ating mga Bible. Sa Proverbs chapter 6 verse 15. Ang sabi ni King Solomon, therefore shall his calamity come suddenly. Suddenly shall be broken without remedy. Galam mo yun, kapatid? Kaya darating na bigla ang kanyang kasakunaan. Sa kabiglaanan, mababasag siya at walang kagamutan. Yo, galam mo yun? Pag gumawa ka ng kamalian, kasalanan, anong darating sa'yo? Calamity. Yon. Ano yung calamity darating? Come suddenly. Biglang darating. Suddenly shall he broken without remedy. Ang Diyos lang ang makakarimedyo. Kita mo si King David mga kapatid, nung nagkasala, di ba ang Diyos lang ang nagremedyo, pero siya hindi na remedyohan eh. Kaya nga nag-pray siya sa Panginoon. Sabi na, restore unto me the joy of my salvation. Kasi wala akong remedyo tayo pag tayo nagkasala. Diyos lang talaga ang makakaremedyo. Pag wala sa kanyang, wala yung biyaya niya, wala ho talagang mangyayari. Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Anong sabi po doon? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall all the Spirit reap life everlasting. Yun. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya maganda, maghasik talaga tayo sa spiritual. Yun, magbasa ng Bible, manalangin, mag-attend ng fellowship, mag-attend ng Bible study. Naghahasik po tayo ng spiritual po niyan. Nagtatanim po tayo. Jude chapter 1, verse 4. Tinan po natin. For there are certain men crept unawares who were before of all ordained to this condemnation. Ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Yun. Tiyakin ninyo mga kapatid na nandito kayo, na talagang ang Diyos ang pinuntan nyo dito for the glory of God. Kasi sa panahon ni Apostol na Pablo, ni Jude, mayroong nagsipasok sa church ng lihim. At yung mga nagsipasok ng lihim, ano ang purpose? Yung mga itinalaga nung una pa sa kahatulang ito, mga di banal.
Galama, makakapasok yung mga tao na hindi banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos na itinatatwa ang ating isang guro at Panginoong Hesukristo. Yun, pwedeng makapasok yan sa church, mga kapatid. So, tingnan natin yung mga example sa Biblia na hindi sumunod sa Panginoon. First example, sino po ang halimbawa? Si Cain. Diba? Tingnan natin yung Genesis chapter 4, verse 3 and 8. Cain sinned, rejected God's way of grace, offered his own works, hated and killed his brother. Ano ang sabi po doon? Sa verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought, sa Genesis chapter 4, verse 3, in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. So nag-o-offering din si Cain. Yun. Gano'n mo na, nag-offering din. In Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse 5, but unto Cain and to his offering, he had no respect, and Cain was very wroth. Wroth ba yun o wrath? Wroth. In his countenance filled. Verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thou countenance fallen? Verse 7, thou doest will, if thou doest will, shall thou not be accepted? If thou doest not will, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. So ito talagang matindi ito, no? Sa verse 8, and Cain talked with Abel his brother. Yun, nakipagsalita pa yun, nagpapagkwentuhan. And it came to pass, siyempre, mahabang istorya yun eh. And when they were in the field, that Cain rose up against Abel and his brother and slew him. Yun, anong ginawa ni Cain sa kanyang kapatid? Pinatay. Kapatid niya yun, ha? So, ano makita natin mga kapatid? Dito sa pangyayaring ito. Hebrew 11:4. Bayan na natin, bigyan ng lesson po yun. Sabi doon, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Dala mo, more excellent than Cain. Nag-offer po si Abel ng more excellent than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Tapos 1 John 3:12, not as Cain, who was of that wicked one. Yun, wicked one pala itong si Cain. And slew his brother, and wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Yung ginawa pala ni Abel, ni Cain, hindi ho matuwid. Yun. Masama. Una, yung paghahandog niya, yung sarili niyang gusto lang paghahandog. Ang tandaan po natin, mayroon na pang inutos ang Diyos na paghahandog. Anong tamang paghahandog? Parang tamang pagbabasa. Ano po yung tamang pagbabasa, mga kapatid? Saan kayo magsisimula? Revelation o Genesis? Genesis. Yun, para kang nagbasa ng love letter. Sa dulo ka magsisimula ang iyong minamahal. Ingo. Yun pala, sa gitna, mayroong padalang $100. Di mo nabasa, nagmamadali ka. So may tamang pagbabasa, may tamang pananalangin. Yun, ano ang tamang pananalangin? Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. So tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin. May tamang pagbibigay. Di ba? Sa lumang tipan, tinuruan ng Panginoon ang mga Hudyo kung paano magbigay. Paano ba magbigay ang mga Hudyo during that time, mga kapatid? Yun. Basahin nga natin yung Malakay. Kung paano magbigay yung mga Hudyo during the time. Malakay 3:10. Sa ulong yung Malakay 3:10, ha? Ginagawa ba niyo yung Malakay 3:10, mga kapatid? So ano sabi doon? Simulan natin, verse 8. Ito yung pagkatapos po ng inutos ng Panginoon kay Moises. Ito yung prinsipyo ng Biblia ng Diyos sa bayang Israel. Sabi doon, when a man robbed God, yet you have robbed me. But you say, wherein you have not robbed thee, in tithes and offerings. Sa Tagalog, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Alam mo, nagtatanong. Sinong nagtatanong? Ang Diyos niya. Gayon may ninanakaw ninyo ako, sabi ng Panginoon.
Ngunit inyong sinabi, sino nagsabi? Yung mga Israelita, mga Hudyo. Sa ano ka namin ninanakawan? Nagtanong pa, no? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yun. Tapos sa verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Sabi ng Panginoon sa bahay Israel, kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa mga katuwid bagay nitong buong bansa. Isang buong bansa, buong bayang Israel, buong mga tao doon sa Israel ay ninanakawan ang Diyos. Kaya sabi ang utos ng Panginoon, bring you all. Ano yung dadalhin? All. Yun, hindi all na maisipan mo. Sabi ng Panginoon, bring you all the tithes and the storehouse. Yun, dadalhin daw yung buong ikasampung bahagi. Saan daw po? Sa bayan Israel, storehouse kasi may bodega during the time. Kasi ang binibigay lang po, hindi po pera. Yun, mga ani. Nag-ani ka ng 10 kaban. Ilan ang tithes nun? Ilan po ang tithes ng 10 kaban? Isang kaban lang. Wala ka pang offering nun. Nagtatights ka pa lang nun. Kumbaga yun pa lang required. Makakapag-offering ka pa lang nun kung inalis mo yung tithes during the time. Hindi lang natira sa'yo sa 10. Siyam na lang. So, doon ko kukuha ng offering. Kaya nga sabi doon, tithes and offering sa lumang tipan. Sabi doon, bring you all the tithes and the storehouse that there may be. Anong reason? Ba't dadalhin yung tithes? That there may be meat in my house. Yun. Para may pagkain sa aking bahay. And prove me now therewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Yun, kala mo yun, no? Sabi niya, Panginoon, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yun, kaya nga may pagkain tayo bawat linggo, no? Yun. Yun, mayroon na tayong bagong rice cooker kasi yung ating rice cooker dati, hindi na kumasya. May dumating pong kalahating kaban yata yung ang laki. Yun, so para hindi na tayo magkulang ng kanin. Kasi nga, dito na tayo kumakain. So yung ginagastos natin, yung mga offering natin, niluluto natin para magkainan na tayo. Ano sabi doon? Para may pagkain sa bahay. Yun. May pambayad sa kuryente. May pambayad sa yun ang gastusin. At may pamasahe si pastor. Siyempre sa bagong tipan yun, mamaya. And prove me now there herewith, said the Lord of hosts. Ang tanong mga kapatid, kung ito'y sinabi ng Diyos sa bayan Israel, nasabi ng Panginoon, subukin niyo ako. Nasubukan na ba niyo mga kapatid ng Diyos na maging faithful sa Kanya? Na talagang para sa Panginoon to, para sa Lord, hindi ko babawasan. Hindi ko, ano yon? Kasi pinsan, pag may gastusin, ay, sa sunod na lang ako magbibigay. Yon. Hindi pwede mga kapatid. Pag sa Diyos po talaga. Ito po yung prinsipyo ng lumang tipan. Ito yung sinasabi ng Diyos sa bayan Israel. At ito po yung na-miss ni Cain. Kasi may prinsipyo na ang Diyos na natutunan ng mga magulang niya sa puso nila. Pero bakit si Abel, ang sabi doon, nagbigay more excellence than Cain? Ibig sabihin, tama yung pagbibigay na ginawa ni Abel. Kaya kinalugdan ng Diyos si Abel. Yung kay Cain, nagbigay siguro kung basta ito lang naisip ko, ito lang ang gusto ko ibigay. Anong pakialam mo? Samantalang ang Diyos ay mayroong specific command. Mayroon ng prinsipyo ang Diyos na dapat sundin. So, punta po tayo doon sa tinatawag pong, sabi doon, balikan natin yung 11:4. And by faith, Abel offered unto God and more excellent sacrifice than Cain. Yun, more excellent. Yun ang gusto ng Diyos. Yung more excellent na pagbibigay. Ibig sabihin, more excellent, yung gusto ng Diyos, yun ang gagawin natin. Yun ang more excellent. Hindi lang gusto mo. Ang tanong, yung ginagawa mo ba'y gusto ng Diyos? Kasi pag gusto mo lang, ikaw lang ang masaya, pero ang Diyos di masaya, hindi ho blessing ang darating. O, di ba? Masaya lang si Cain magbigay, pero ayaw na, yung kanyang prinsipyo, hindi naman ang gusto ng Diyos,
Kaya hindi na kanya lugdan ng Diyos. Kala mo, nag-offering din siya. O tanong mga kapatid, pag nag-offering ba kayo, prinsipyo ng Diyos o prinsipyo lang ninyo? Prinsipyo ng Diyos. Dapat prinsipyo ng Diyos. Amen. Di ba? Pag dumating ang blessing, agad alalahanin mo, magkano ang sa Diyos? Yes. No? Eh, Pastor, saan ako magsisimula ng pagbibigay? Ikapo o 20%? Sa palagay niyo, saan kayo magsisimula? 10% lang, Pastor. O 20%? Sabi ng Panginoon. Pastor, ano, kung malaki yung 20%? Parang logi kami, Pastor, 20%. Pero, yun po, kung ano yung nasa puso, saan kayo magsisimula, 10 pataas. Yung iba kasi, 10 pababa. Wala akong ganon. Sa Book of Acts, sa New Testament mga kapatid, kung paano sila magbigay, ganito po yun. Hindi po ikapo sila nagbibigay. Wala akong nagbibigay ng ikapo sa bagong tipan. Paano ho sila magbigay? More than tithes. Gala mo, more than tithes. Eh, Pastor, hindi ko kaya. Eh, dito ka na lang sa minimum, hindi mo kaya yung more than tithes eh. Tira natin, Book of Acts mga kapatid. Chapter 2, simulan natin sa 44. Sabi doon, in all that believed were together and had all things common and sold their possession. Alam mo yun mga kapatid? Ganito po yung ugali nila. In the first century, in the Book of Acts, nagbibintahan po sila ng lupa ng mga ari-arian. Ang sabi doon, and sold their possession in goods and parted them to all men. As every man had need. 46, and they continuing daily with one accord and the temple and breaking bread and from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Tapos sa 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily just as should be saved. Yon. Anong gagayahin natin mga kapatid? Lumang tipan o bagong tipan sa pagbibigay? At bagong tipan, more than tithes. Yon. Kita mo, nagbibintahan sila ng lupa. Yon. Kung hindi mo kaya yung more than, doon ka lang sa minimum. Sa minimum na sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi ng, tinan po natin sa 2 Corinthians 9:7, ito yung batayan natin sa New Testament, kapatid. 2 Corinthians 9:7, ang sabi doon, as every man according as he had purposes in his heart, so let him give. Yun, not grudgingly. Ito yung nangyari kay Cain eh. May grudgingly siya. Yun, masama yung puso niya eh. Or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yun. Ang tinitingnan kasi ng puso, kapag tayo po'y gumagawa sa Panginoon, hindi man ito pagbibigay, halika, nandito po kayo. Nandito ho ba kayo talaga, mga kapatid, dahil sa Panginoon? Amen. Yun. Baka nandito kayo dahil nandito yung mga crush ninyo o nandito yung dapat ang isa ang reason natin. Katulad ng kinakanta natin kanina. Ang ganda ng harmony. Kasi magsabay, lalo pag kinanta natin yung Life Eternal, Four Voices, ang gandang pakinggan eh. Pero pag magkontra-kontra tayo, malaking problema. So ganun din ho. Sa larangan po ng paglilingkod sa Diyos, ang importante yung puso natin na totoo talaga na naglilingkod tayo sa Panginoon. Yes, amen. So tingnan po natin yung lesson na makita natin sa buhay po ni Cain. Ano yung makikita? Cain, corrupted worship. Hindi sumunod si Cain sa totoong pagsamba. Yun. Diba sa New Testament, sabi doon, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and in truth. Dapat tayo po, bilang sa kapanahunan natin ngayon, sumunod tayo sa katotohanan. Ito po yung gusto ng Diyos. Dapat wala tayong paglaban sa katotohanan. Kasi pag nilabanan natin ang katotohanan, kalaban na rin tayo ng Diyos, mga kapatid. At maraming mga mananampalataya, maraming nagsasibing anak ng Diyos, nasa pagpaparusa at pagdidisiplina ng Diyos kasi nawala na po sila sa katotohanan. So, ano yung lesson natin dito mga kapatid? Ano yung makita natin? Si Cain, corrupted worship, religion without true faith. Mayroon siyang pagkakilala sa Diyos pero walang totoong
pananampalataya. Kasi nag-aatubili. Yun, mayroong reservation sa puso. Tandaan po natin, pag naglilingkod tayo sa Diyos, huwag kang magtitira ng anuman sa puso mo. Walang reservation. Dahil ang sinasamba natin, hindi naman yung manager dito sa mundo. Ang Diyos po ay may-ari ng langit at wala dapat tayong reservation. Talagang ibigay natin ang 100%. Diba sabi ng Panginoon, Matthew 22, tinangan natin mga kapatid, Matthew 22. Ito, marami yung bumabagsak dito. Hindi ho nagagawa talaga yung ganitong hinihingi ng Diyos. Ano yung sabi doon? Matthew 22:37. Ang sabi doon, and Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Yun, number 1, yung puso, mga kapatid. Dapat daw sambahin ang Diyos ng buong puso. Mahalin ang Diyos ng buong puso. Pangalawa, and with all thy soul, yung kaluluwa. Pangatlo, and with all thy mind. Yung ating puso, yung ating kaluluwa, yung ating kaisipan. Sa Tagalog, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ngayon, ang tanong, anong laman ng puso nyo ngayong nandito kayo sa bahay-sambahan, mga kapatid? Baka ang laman ng puso nyo, ano kayong aming kakanin, iinumin, daramtin, ang dami kong bayaran, dami kong Judith number 1, Judith number 2, Judith number 3. Gano'n mo nandito ka sa church, ang dami mong iniisip na nasa labas. Dapat nandito tayo, ang isipin natin ay paano mag-worship sa Panginoon. Sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, ng buong pag-iisip. Sabi doon, this is the first and great commandment. Tapos yung pangalawa, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Yun. So, dalawa yung kautusan ng Panginoon na napapaloob lang doon. So, pangalawa, ano yung lesson na matutunan natin sa panahon ni Cain? Activity is not same as true obedience to God. Kahit anong gawin nating activity, mga kapatid, pag wala sa puso yung ginagawa mo, para ka lang, anong tawag doon? Para bang yung anak na inuutusan mo, sumusunod, pero nagdadabog. Wala sa puso. May mga anak na pag inutusan, parang nagmamarcha eh. Parang sundalo. Ako na naman! Si kuya, hindi na inutusan mo eh. Puro ako na lang. Yun. Kapag yun ang ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, walang kabuluhan yon. Hypocrisy po ang tawag doon. At yun po ay unti-unti na tayong lumalayo sa kalooban ng Panginoon. So pangalawa, sino yung pangalawa na example na napalayo sa Diyos, sa aral at naglilingkod ito pero wala ho sa hulog. Sabi doon sa Numbers 31 verse 16, tinangan natin. Sa chapter 31 verse 16, behold, this course the children of Israel through the counsel of Balaam, yon, may nagpayo to commit trespass against the Lord and the matter of pure, and there was a plague among the congregation of the Lord. Narito, sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumasalangsang laban sa Panginoon sa bagay na pure at kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. Mga kapatid, pag may humingi ng payo sa inyo, ang payo bang ito ay nagre-resulta ng pagpapala sa pinayuhan nyo? Ano sinabi, alam mo, brother, gusto kong mag-asawa. Ay nako, kung ako sa'yo, matagal ako nag-asawa. Ako nga, 3 ang asawa ko. Yon, ano bang ipapaya nyo sa gustong mag-asawa? Yon, mga young people. O tingin dito, mga young people. Yon, yung gusto mag-asawa, pag ako ang hiningan nyo, pastor, gusto ko na mag-asawa. Ilang taon ka na ba? 12 anyos. Wala ka pang, huwag ka muna mag-asawa, mag-aral ka muna. Yan ang dapat. Mag-aral, magtrabaho, at kapag nagtatrabaho, kumita ng pera, huwag muna mag-asawa. Mag-intrigo muna sa magulang, alam mo? Nag-aral ka, nagtrabaho, pagka-graduate mo, nag-asawa ka agad, ni pisong duling, di ka man lang nag-intrigo sa magulang. Samantalang nung nag-aaral ka, sinong naggumising ng maaga? Yung boyfriend mo ba? Yung girlfriend mo ba? Di ba ang magulang? Halos ang mga kamay ng mga magulang ay kanda sugat-sugat na sa paglalaba. Tapos pag-graduate mo, mami, mag-aasawa na po ako. Hindi ko na kayang
Hindi ko na kaya ang aking nararamdaman. Yon. Huwag mga kapatid, kahit 5 taon lang. Kahit 5 taon lang na mag-intrigo sa magulang, di ba? Ilang taon ka namang pinagtiisan. Ilang taon kang pinagpuyatan. Ilang taong nagdidildil sa asin yung magulang. Ikaw naman ay kumakain ng hotdog, tusino, ano pa? Tapos pagdating ng panahon, mag-aasawa ka na lang ng maaga. Huwag mo na mag-asawa. Bakit nagmamadali ba kayo mag-asawa? Tapos pag may asawa, nagmamadaling maghiwalay. Nagmamadaling mag-asawa. Pag nag-asawa naman, nagmamadaling maghiwalay. Para walang hiwalay, ano? Huwag nang what if there, no? Para wala nang hiwalay, huwag na maghiwalay. So, pag takot kayo maghiwalay, matakot din kayo mag-asawa. Yon. Pero pag hindi kayo takot maghiwalay, huwag kayo lang kasi dalawa lang mangyayari talaga eh. Pag hindi kayo naging maayos sa pagsunod sa Diyos, magiging resulta talaga nito, maganda lang sa simula. Sweet na sweet. Yon. Alam mo naman pag-aasawa, parang asukal sa una, no? O unang buwan, ikalawang buwan. O sa mga may asawa, ilang buwan ang matamis? Di may experience. Pastor, 1 buwan lang eh. So, natatalakay natin yan para medyo may lesson itong mga young people. Nakala nila yung pag-aasawa ay parang kanin na kapag isinubo ay lunok agad. Kala mo, ang init, lunukoy mo, talagang masapaso ang dila mo nun eh. Kailangan intayin mo yung kanin ay lumamig. So, 2 Peter 2:15, ang sabi doon, which we have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Busor, who loved the wages of unrighteousness. Yon. Sabi doon, na pagkaalis sa daang matuwid, ay ligaw sila, palibas ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na pag-ibig ng kabayaran na gawang masama. Yon, ito ang tinatawag pong advisor na ang ina-advise ay hindi maganda. So kapag hindi po tayo ng payo, ang sabi po ng Bible sa Psalms, saan po tayo lalapit mga kapatid? Sabi dito sa Psalms chapter 1, verse 1, chapter 1 verse 1, sabi ng psalmist, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Alam mo yun, no? Ang mga Kristiyano, mga Diyos, ay pinagbabawalan. Mapalad daw. Ano daw? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Yun. Kaya kapag mayroong kang hihingi ng payo, saan ka pupunta? Pagdesisyon. Pastor, humingi po ako ng payo kay Kapitan. Humingi po ako ng payo sa aking ninong na lasinggo. Ang payo sa akin, magpakalasing na lang ako. Alam mo yun? Ang sabi doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Alam mo, hingi ka ng payo sa hindi maka-Diyos, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kaya ipipili natin yung kasama natin. Kapag yung mga kasama mo'y nanlilibak na, nang aalipusta na, lumayo ka na sa taong yan, mahahawa ka. Diba? Sabi doon, ang masamang kasama ay nakakahawa. Nakakahawa po yan. Diba? Nagsulo ka na lang sa bahay. Kaysa naman kasama mo araw-araw. Chismosa, daldalero, daldalira. Pag babae, daldalira. Pag lalaki, daldalero. So, iba-iba, no? Kaya sabi doon, ihiwalay natin yung sarili natin sa mga taong masasama. Sunod po, ano po yung sabi dito mga kapatid? Ano yung lesson na makita natin? Mabilis lang po tayo. Sabi doon, Balaam corrupted motives. Ano po yung motives? No? Importante yung motibo natin. Ba tayo naglilingkod sa Panginoon mga kapatid? Ano yung pinaka-motive natin? Nandito po sa 1 Corinthians 10:31. Ito yung pinaka-motibo natin sa paglilingkod sa Panginoon.
Pag wala po tayo dito, nako, hindi ho maganda. Anong sabi doon? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Yon. Lahat ng gagawin natin, dapat ang natutuwa ang Diyos. Kahit hindi ka matuwa, kahit hindi matuwa si pastor, kahit hindi matuwa kayo. Basta ang gagawin ko ay for the glory of God. Yon. Sabi doon, kumakain ka man, umiinom, gawin mo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang ating pinaka-purpose ng buhay. To glorify God. Pag nawala ka doon, problema. Malaking problema. So, ano yung lesson na makita natin doon sa buhay ni Balaam? The ministry must never become a means of personal profit or self-exaltation. Yun. Huwag tayong gagawa na para self-profit o self-exaltation para makilala ako ng mga tao, para makilala ako ng kapatiran, gagawa ako ng ganito. So, bawal po yun. Pinarusahan po siya dito ng Diyos. So, pangatlo, yun, matatapos na po tayo. Mabilis lang po ito. Kasi may gagawin po tayo. Magpapalaro po ako. Sabi, anong laro, pastor? Taguan po tayo mamaya. Hindi po. Third example po, Perez and the gainsaying of Corey. Number chapter 16. Tanong po natin mga kapatid. Dito sa number 16, yan, inom lang po ako. Medyo natutuyan na ng... Numbers chapter 16 verse 1 and 3. Now Korah the son of Izhar, the son of Kotha, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the son of Eliab, and On, the son of Pelet, the son of Reuel, took Ben. Sa verse 2, and they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, You take too much upon you, saying, All the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift you up yourself above the congregation of the Lord. Ito mga kapatid, nangyari po ito kay Kore, nilabanan nila yung leader nila na si Moises. At naghanap pa ng mga karamay. Yun, pinagkaisa nila si Moises. Yun. Nanalo ba sila mga kapatid? Pinarusahan sila ng Diyos mga kapatid. Kung babasahin natin yung buong kwento nila, kung tinan natin yung number 16 verse 5. And he spake unto Korah and unto all his company. Ito sinabi na ni Moises, saying, Even tomorrow the Lord will shew who are his and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even him whom he had chosen will he cause to come near unto him. At sinlataya kay Kore at sa kanyang buong pulutong na sinasabi, sa kayo magahan ipakakilala ng Panginoon kung sino ang sa kanya, at kung sino ang banal, at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatwid bagay, ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Sabi na, makita natin na talagang, siyempre bilang leader, akala mo pagtulungan ka, pagkaisan ka, kahit naman ganun si Moises, may puso't damdamin din yon. Masama din kasi pinagkakatiwalaan niya ito eh. Pero 32 mga kapatid, tingnan natin yung 32. And the earth opened her mouth and swallowed them up. Kala mo yun. Kasi mahabang kwento ito eh. Ano sa Tagalog? At binuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila. Sino ang nilamon ng lupa na, anay? Yung mga lumaban kay Moises. At ang kanilang mga sambahayan. Kala mo, yung mga leader, may sambahayan. Nadamay lang po eh. Pati mga sambahayan, nilamon ng lupa. At ang lahat ng lalaki na ukol kay Kore at lahat ng kanilang pag-aari, walang natira. Pamilya, ari-arian, kinain po ng lupa. Kasi nilabanan nila, sino po? Yung leader nila. Kayo lumaban sa leader, mga kapatid. Baka kainin kayo ng lupa. Kung mayroon po akong mali, halimbawa, may nakita nyo akong mali, pwede nyo pumunta kayo dito. Pastor, pwede ho bang magkape-kape muna tayo? May dala po akong 3-in-1. Ay, uwi mo na yung 3-in-1. May dala akong 50-in-1 dito. With barley. Kala mo, 50-in-1 with barley? Oh.
Tapos sagot ko na ang pandesal. O, di sabihin mo, ano bang problema, sister? May napupuna kasi ako, pastor, sa iyo. Eh, ayoko na bang i-broadcast. Gusto kong kayo po ang magpaliwanag. Ganun dapat. Hindi, minsan nalalaman ko na lang. Alam mo, sabi ni sister, ni brother, ikaw kasi ganun, pastor daw, ganun, sa iba ko pa nalalaman. Hindi, anong tawag doon? Sinaksak mo ako sa likod. Ang tawag doon ay? Ha? Traitor. Ba't di mo ako harapin? Di ba? Ayaw mo ng face to face? Gusto mo ay back to back? Dapat face to face. Tinuturuan po tayo ng Diyos kung paano i-deal ang kapatiran. Kahit pastor man yan o kahit sino man, basta kapatiran, ito yung tinuturo ng Panginoon. Huwag tayo maging traidor. Huwag tayong magsasalita talikuran. Paano magtatanggol yung kapatid kung hindi mo kinakausap? Ang kakausapin mo, ibang tao, nung kinalaman mo ibang tao sa puna mo sa kanya. Bakit? Siya ba ang may kasalanan? Ay, yung may kasalanan ang puntahan mo. Ito yung payo ng Bible. Tingnan po natin. Matthew 18:20. Ito, marami hindi sumusunod. Ang sinusunod nila yung kanyang damdamin. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 18, 15, simula natin sa 15. Sabi doon, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Ilan daw? In thee, and him alone. Ikaw at siya lang, dalawa lang kayo. Yun, hindi ka pa pala pwede magsama. Hindi mo pwedeng sabihin sa tatlo o apat. Kayo lang, dalawa. Ang sabi doon, at kung magkasala laban sa iyo, ito nga, nagkasala talaga eh. Ang iyong kapatid, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Yon. Parang bihira namang hindi nagkakaayos pag nag-uusap, di ba? Pero pag hindi nag-uusap, lalong lumalaki yung yung nararamdaman eh. Pag nakatulugan mo yung sama ng loob, palaki ng palaki po yan. Nanganganak po yan eh. Naglilihi, nanganganak. Yon. Ang kasalanan pala, naglilihi din pala. At kapag naglihi, ano ang sunod? Manganganak. Ganun o yan. At ang kasalanan, kapag pinaglihi, nagre-resulta ito ng kamatayan. So, yun po yung sumunod, sabi dito, but if he will not hear thee, ito, pangalawa, then take with thee 1, 2 or more. So, pag ayaw maniwala, magsama ka pa ng 2 o higit pa. Pag ayaw pang maniwala, verse 17, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man o publican. Pag ayaw na maniwala, wala na tayong magagawa. Sasabihin ko na lang mga kapatid, pinuntahan ko po si brother, ang katuwiran niya, babalik na lang po siya sa sanlibutan. Ayaw na po niyang mag-church, ayaw na po niyang magbasa ng Biblia, parang anong tawag doon? Parang nasasakal po daw po siya dito sa Primitive Baptist Cavite. Parang wala na po daw siyang kalayaan. Gusto na po niyang itiwalag yung sarili niya dito sa Primitive Baptist. Gusto niyang mapalaya, kala mo? Gusto niyang mapalaya sa mga patakaran ng Diyos. Totoo naman mga kapatid. Di ba yung alibugang anak? Umalis siya eh. Naging malaya siya. Talagang nung kinuha niya yung parte niya, talagang ginugol niya sa kamunduhan, sa kalayawan, sa gawa ng laman, naubos yung pera. Pero anong nangyari mga kapatid? Di ba bumalik din siya sa magulang? Oh. Ano ang lesson doon mga kapatid? Yon, pakamalin nyo yung magulang nyo. In the end, magulang pa rin, babalikan nyo. Iwanan ka na ng asawa mo, pero yung magulang, palaging nandyan, nag-iintay. Ganun mo, iniwanan nga siya ng mga kaibigan niya eh. Nung mayroon siyang pera, di ba? Ang daming kaibigan niya. Yon, inom dito, kain dito, party dito, party doon, pero nung wala na siyang pera, may kaibigan pa ba siya? Sino nag-iintay sa kanya? Yung tatay niya. Yun. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible, sa Exodus, mga kapatid. Tingnan po natin. Ang daming aral na matutunan natin ngayong umaga. Chapter 20, verse 12. Anong sabi doon? Honor thy father and thy mother, that the days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee.
Yun. Yung mga anak, igalang nyo yung mga magulang nyo. Sa Ephesians chapter 6, tingnan natin, Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Right daw, tama. Verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ano yung promise? That may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Yun. Kaya dapat yung mga anak talagang maturuan natin ng respeto sa mga magulang. Huwag sasagot ng pabalang. So, sunod po, ano ang makita nating lesson doon mga kapatid? Sa buhay ni Cory. Yon, Cory corrupted authority. Yon, yung hindi niya kinilala yung autoridad niya. Lumaban siya, rebellious God's authority. Yung lesson, pride can disguise itself as spirituality. Kala mo lang, parang maka-Diyos, pero nandoon, masyadong ma-pride. Ayaw niyang magkaroon ng leader eh. Gusto niya, siya ang manguna eh. But rebellion against God ultimately leads to judgment. At anong nangyari nga sa kapamilya niya? Kinain ng lupa, pamilya niya, pati siya, pati ari-arian, buong ari-arian. Kinain po ng lupa. Ibig sabihin, hindi man kainin ng lupa, pwedeng mawas out po yun. Pwedeng mawala yung mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Pag hindi tayo, dito, ayaw magpasakop. Saan tayo magpapasakop, mga kapatid? Dito po, Hebrew chapter 13. Yan. Dalawang verse na lang po. Hebrew 13 verse 7. Ito po natin, remember them which have the rule over you. Yan. Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sabi doon, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdilidili ng wakas ng kalang pamumuhay. Yung may wakas din pala ang pamumuhay ng mga pastor. Yon. Ay inyong tularan ang kalang pananampalataya. Yon. Hindi ko nga alam mga kapatid ko, darating pa yung March 27 ko eh. Yon, di ba? Sabi ko, excited akong mag-60 na. Pero di ko alam kung makakarating pa ako doon. Kung hindi man dumating mga kapatid, hihintayin ko kayo doon sa eternal heaven. Yon. Kung dumating man ang panahon na ako'y kunin ng Diyos ng maaga, wala akong problema. Mas gusto ko pa nga eh. Kaya lang, pag dumating yon mga kapatid, nawa, ang sabi doon, tularan nyo. Yon. Ano yung tutularan? Yung pananampalataya. Baka naman, pag namatay ako, pagtapos sa isang buwan eh, Pastor, wala ka na. Kaya magsasayawan na kami. Talagang may sayawan na. Tugtugan na dito, tugtugan doon. Wala na si Pastor Romel, wala na magsasabi, bawal yan. So nawa, kung ano yung sinimula natin, before, di ba, mag-21 years na tayo eh. Nawala magbago. Alam ko naman na kung lulobin ng Diyos na ako'y kunin, eh nandiyan naman si Elder Melvin, siguro di naman maglalagay si Elder Melvin ng orchestra, di naman siya maglalagay ng combo. Ay, wala na si Elder Mel, ako na ang pastor dito, kaya bibili tayo ng combo dito, combo ron. So nawa, yung ating pananampalataya ay tuloy-tuloy. At ito yung maganda sa 17, yun, ito yung pinagpipray ko mga kapatid, na nawa, magkaroon po talaga tayo ng puso na mahalin yung mga lingkod ng Panginoon. Ano yung sabi doon? Obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Yun. Sa Tagalog, magsitalima kayo sa nimiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat. Sino nagpupuyat mga kapatid? Sa mga pastor, dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Paano nahahapis ang mga pastor? Kapag nakita nila ang mga kapatirang hindi lumalago. Kapag nakita ng pastor na mga kapatiran ay lumalakad sa kabunduhan, nakakalungkot po sa pastor.
Gala mo yan, linggo-linggo tayo nagpipreach. Halos minsan nga, gabi ng linggo, minsan napapaos po ako eh. Kasi nagpipreach po ako umaga, may Bible study pa ako kay Nanay Lourdes. May prayer meeting pa, may Bible study. Eh ganun, Bible study natin, minsan araw-araw. Tapos makikita mo yung mga kapatiran, hindi lumalakad ng maayos. Susundin na nga lang ang mga salita ng Panginoon. Tapos makikita mo, ganito ang ginagawa mo, napakalungkot. Di ba? Kayong mga magulang, hindi ba kayo malungkot kapag ang mga anak nyo ay pasaway? Di ba? Ano ba kasalanan ko sa'yo, anak? Sabi ko ng hirap sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Puro ka pasaway. Di ba? May mga magulang ganon. Naghihinagpis. Minsan nga, umaalis na lang ang magulang dahil sa sama ng loob. Mga anak, huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang magulang. Minsan may mga magulang nandiyan lang sa tabi ng kalsada. Bakit, sister, nandiyan ka sa ang aking anak? Pinalayas po kong aking ng anak. Ang anak ang nagpalaya sa sa magulang. Yun. Baliktad. Umalis ka dito! Wala ka ng pakilabang! So, grabe talaga, no? At tandaan po natin, ang mundong ito ay masama talaga. Pag hindi anak ng Diyos, pag hindi Kristiyano, wala kang maaasahang kabutihan sa kanila. Kaya nung sabi ni Apostolo Pablo, sa 2 Thessalonian, kahit si Apostol Pablo, naranasan po niya ito. 2 Thessalonian chapter 3. Anong sabi niya dito? Finally, brethren, pray for us that with the word of the Lord may have recourse and be glorified even as it with you. Bakit daw? Humingi siya ng prayer in that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Lahat ng tao walang pananampalataya. Nakakaroon lang pananampalataya ang tao kapag siya'y born again. Kaya kapag hindi born again, wala akong pananampalataya yan. Wala kang maaasahan na fruit of the Holy Spirit dyan. Kapag ang tao hindi born again, wala siyang ganito. Pagkapatid, tinan po natin. Galatians 5:22. Tinan natin. Sabi doon, sa 5:22, kapag hindi born again, anong sabi doon? Wala siyang love. Maaaring may love siya, pero emotion love. Wala siyang peace, walang long-suffering, walang gentleness, walang goodness, walang faith, walang meekness, walang temperance. Ano yung temperance? Walang self-control. Kaya kapag ang kasama mo hindi born again, walang control yan. Kung sasapukin ka talaga nan. Tatagain ka talaga kasi nga unbeliever. Walang fruit of the Holy Spirit. So, dito po, yung ating lesson dito, pride, ang di ba sa yung tatlong yon, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life, ito yung ginagamit ng kalaban. Sino yung kalaban natin? Si Satanas. Ito yung agency niya para ibagsak tayo, di ba? Kung babalikan natin si Eva, una, may narinig siya. May nakita siya. At nung makita niya yung bunga, anong ginawa niya? Kinain. Lust of the flesh. At doon na umiral yung pride. Maganda pala maging kagaya ng Diyos. So, sa ating final words, mga kapatid, dito po sa Jude chapter 1, verse 20 to 21, but ye, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourself in the love of God. Yun. Walang gandang verse eh. Tagalogin na natin yun. Sa Jude chapter 1. Para dito tayo magtatapos sa kapatid. Pastor, ang aga naman. Maganda yung maaga. Verse 20. Ano po sabi doon? Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Yun, papagtibayin ang pananampalataya at ano ang pangalawa? Manalangin sa Espiritu Santo. Tapos sa 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Yun, gano'n mo, pag-ibig sa Diyos. Baka yung iba nanlamig na sa pag-ibig. Di ba? Mayroong panahon na nung paglalamig at may panahon ng pag-iinit. Dapat ang pag-ibig sa Diyos hindi nanlalamig. Dapat palaging mainit. Sabi doon, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos.
na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Eternal life tayo eh. Ito. So yun lang po sa umagang ito mga kapatid. At nawa, nagkaroon tayo ng hamon na yung panahon natin ito ay talagang papunta na po, marami hong napunta na po sa tinatawag na apostasy. Ibig sabihin, napunta na po sa maling pagsamba, maling pagsunod sa Panginoon at nireject na po nila yung kalooban ng Panginoon. So, tayo po yung tumayo, mga kapatid, at tayo po yung manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po din sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng iyong mga salita. May pangunahan mo po ang bawat isa sa amin at sa natitira pa po ng oras, kayo po ang mangunat gababay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother Nick.